Nagsimula ang kwento sa isang 9 na taong gulang na batang autistic. Ito ay si Simon. Sa kabila ng pagiging isang autistic na bata, si Simon ay isang henyo. Ngunit dahil sa kanyang kapansanan ay naging mahirap para sa kanya na makipag-usap sa ibang tao. Kahit na sa katunayan siya ay isang mabait at masunuring bata. Noong umagang iyon ay binigyan si Simon ng kanyang guro ng isang puzzle magazine dahil sa gusto ito ni Simon. Sa hapon umuwi si Simon mula sa paaralan, gaya ng nakagawian pagdating niya sa bahay ay agad siyang sinalubong ng kanyang ina. At pagkatapos noon ay uminom siya ng gatas. Ngunit imbes na matulog tulad ng karaniwang ginagawa niya, ay binuksan niya ang kanyang bagong puzzle magazine. At kahit papaano ay na-crack niya ang kakaibang napakakomplikadong code. Pagkatapos ay sinubukan niyang tawagan ang isang numerong nakalakip sa code na tila konektado sa NSA. Sa opisina mismo ng NSA, nagulat ang isang empleyado na nagngangalang Leo nang makatanggap siya ng hindi inaasahang tawag sa telepono. Na ibig sabihin, ang secret code ng NSA na nilagay niya sa magazine ay na-crack ng isang tao. Doon ay agad itong pinag-usapan ni Leo sa kaibigan niyang si Dean. Noong una ay akala ni Leo ay prank call lang iyon ng isang bata. Pero ayon kay Dean, kailangan nilang mag-report sa kanilang superior. Dahil ayaw niyang magtago ng impormasyon mula sa kanilang amo. Ang boss na si Nick ay nasa Thailand. Noong mga sandaling iyon para ipaliwanag ang pinakabagong sistema ng komunikasyon sa United States na may sobrang sopistikadong antas ng seguridad na tinatawag na Mercury. Ang program na ito ay inaangkin na kayang protektahan ang lahat ng komunikasyon ng ibang bansa ang American Intel para ligtas silang makapaghatid ng confidential na impormasyon. Ngunit ngayong hapon lang ay bigla siyang nakakuha ng impormasyon tungkol sa pag-leak ng Mercury code sa NSA. Agad itong sinuri ni Nick at sa maikling panahon ay nasubaybayan nila ang kinaroroonan ni Simon na nagawang makrak ang sikretong code. Agad siyang bumalik sa Amerika para makipagkita kina Leo at Dean. Pagdating sa opisina ay galit na galit siya dahil nalik sa publiko ang ganoong mahalagang code. Ipinaliwanag ni Leo na noong una ay gusto niya lamang na subukan ang Mercury code para masubukan ang antas ng seguridad ng napakakomplikado ng code at sigurado siyang walang makakakrak nito. At iyon ang dahilan kung bakit ipinadala niya ang code sa isang magazine. Sa kasamaang palad ay hindi napigilan ng kanyang paliwanag ang galit ni Nick. Dahil akala talaga ng lalaki na si Simon at ang mga taong nakapaligid sa kanya ay magiging banta sa bansa. Samantalang kinaumagahan sa Chicago ay biglang dumating sa bahay ni Simon ang isang lalaking nag-aangking pulis. Nataranta ang ama ni Simon, ngunit niyaya pa rin niya ang lalaki na pumasok. Hanggang sa tuluyang may putok ng baril ang narinig. Narinig ni Simon ang putok ng baril at nakaramdam ng takot kaya nagtago siya. Samantala hinanap ng pekeng pulis si Simon, pero buti na lang at hindi na niya ito mahanap. Kaya agad itong tumakbo palayo. Tila tumawag ang ama ni Simon sa emergency number at malapit nang dumating ang pulisya. Ang impormasyon tungkol sa kakilakilabot na trahedyang ito at umabot din sa FBI. Ngunit ang ulat ay hindi isang pag-atake ngunit isang ulat ng isang nawawalang bata. At upang hanapin ang batang lalaki, ipinadala ng FBI ang pinakamahusay na agent nito na si Arthur. Ilang sandali ay dumating si Arthur sa crime scene, nang suriin niya alam niya na ang ulat ng nawawalang bata ay hindi nagsimula sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ngunit ang mga pulis na nakahanap ng baril ay naisip na nagsimula ito sa mga magulang ng batang lalaki na nag-aaway. Umikot si Arthur sa bahay upang hanapin ang nawawalang bata, hanggang sa matagpuan niya ito sa loob ng aparador. Hindi nagtagal ay may dumating na ambulansya para dalhin si Simon sa hospital. Sa isang banda ay naawa si Arthur nang makita si Simon na autistic, kaya hindi niya maintindihan ang hindi magandang pangyayari na nangyari sa kanyang mga magulang. Habang sa kabilang banda ay kaya lang niyang gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang agent ng FBI para pagsilbihan ang mga taong nangangailangan sa kanya. Pagdating niya sa ospital ay sinuri si Simon at mas kalmado na ang kanyang kalagayan. Naisip ni Arthur na magiging maayos siya dahil siya ay binabantayan ng mga pulis. Natapos na ang kanyang trabaho dahil sinigurado niyang ligtas si Simon, kaya umuwi na siya sa kanyang apartment. Gayunpaman hindi siya makatulog buong gabing iyon, naiisip ng isip niya si Simon at nangyari ito dahil may trauma noon si Arthur. Noon ay nakatanggap si Arthur ng misyon na arestuhin ang isang gang ng mga tulisan. Kailangan niyang magkaila para hindi malaman ng mga magnanakaw na isa sa kanila ay isang agent ng FBI. Hanggang sa isang araw, na-hostage ng grupong ng mga tulisan ang lahat ng customer at empleyado ng isang bangko.
Tinawagan ng FBI ang mga agent nito para salakayin sila sa ganoong kondisyon. Sinusubukan pa rin ni Arthur na hikayatin ang pinuno ng mga magnanakaw na palayain ang mga hostage. Hindi lamang para iligtas ang mga inosenteng tao, ngunit ayaw din niyang maging biktima ang isang binata. Sa kasamaang palad ay hindi maintindihan ng mga agent ng FBI sa labas ang intensyon ni Arthur. Hanggang sa wakas ay naganap ang isang malaking trahedya na ikinamatay ng binatilyo na ikinagalit ni Arthur. Ngunit ang kanyang aksyon ay itinuturing na labag sa utos, kaya siya ay tinanggal sa kanyang trabaho bilang isang undercover agent at na-demote sa administrative staff. Ang kakilakilabot na insidenteng ito ay patuloy na nagmumulto sa kanya kaya nagpasya siyang bumalik sa ospital upang makita si Simon. Ngunit kakaiba ang mga pulis na nagbabantay ay wala doon at nilipat na rin si Simon sa treatment room. Dahilan gusto siyang ilipat ng kanyang mga magulang. Dahil sa impormasyong ito ay naisip ni Arthur na may mali, kaya agad niyang hinanap si Simon. Hanggang sa makatagpo siya ng isang doktor na nagsabing nasa x-ray si Simon na nagsuri ng sugat sa kanyang ulo. Nagtiwala si Arthur sa doktor kahit na siya ay talagang ang bumaril sa mga magulang ni Simon. Ilang saglit ay dumating si Arthur sa x-ray room na may sobrang takot na pakiramdam. Ngunit ang panik ay napalitan ng galit nang wala siyang makitang tao doon. Nang napagtanto niyang niloko siya ng pekeng doktor, pero kung ikukumpara sa galit niya ay mas nag-alala siya kay Simon. Si Arthur saka naglakad-lakad sa koridor ng ospital hanggang sa matagpuan niya si Simon na tila nagtatago sa isa sa mga kwarto. Mabilis niyang inilayo si Simon sa hospital, dahil wala na ang kalagayan niya ay hindi naligtas. Sa kasamaang palad ay nahanap sila ng pekeng doktor, ngunit sa kabutihang palad ay nagawa ni Arthur na ilabas si Simon. Sa kasamaang palad ilang sandali matapos silang mahanap ng mga tao, ngunit syempre ayaw sumuko ni Arthur. Nagmaneho siya ng ambulansya at saka tumakas sa pamamagitan ng linya ng tren. Pagkatapos ng matinding habulan ng sasakyan ay nakasakay na sina Arthur at Simon sa tren at napaupo sila ng mapayapa. Ngunit sa kasamaang palad ay hinahabol pa rin sila ng mga taga-NSA. Sa natitirang lakas ni Arthur ay mas piniling niya tapusin ang mga taong ito para walang ibang makaabala kay Simon. Kahit na medyo delikado ang kanyang mga kilos, ay hindi niya maaaring hayaang masaktan ang isang bata. Sa kabilang banda ay curious din siya kung bakit si Simon ay pinuntirya ng mga taga-NSA. Ilang sandali pa ay dumating sina Arthur at Simon sa bahay ng isang kaibigan na nagngangalang Tom. Nabigla siya nang makita si Arthur na malubhang nasugatan, tila si Arthur ay iniulat bilang kidnapper ni Simon. Dahil kinuha niya ang bata at itinakas mula sa hospital. Pero wala nang ibang pagpipilian si Arthur kundi ang gawin ito. Dumaan siya sa bahay ni Tom para magpahinga sandali, dahil syempre napakahirap ng araw na iyon para kay Simon. Ang asawa ni Tom na nakita ang kalagayan ni Simon ay naawa din sa kanya. Sa kaniyaya niya itong kumain at pagkatapos ay nagbigay ng damit. Nagkataon na kasing edad din niya ang kanyang anak, habang sinadya ni Arthur na yayain si Simon na pumunta sa mas ligtas na lugar. Pagkatapos ay hiniling niya kay Tom na hiramin ang kanyang sasakyan at tumutol si Tom. Dahil hindi niya inaasahan na papayag ang kanyang kaibigan na gawin ang lahat para iligtas ang batang hindi niya man lang kilala. Ngunit tiwala pa rin si Arthur sa kanyang desisyon, dahil sa kanyang pananaw ay kakaibang hinahabol ng gobyerno ang isang inosenteng bata na walang alam. Hindi niya gusto na may mga biktima pa dahil sa pagiging makasarili ng gobyerno. Sa wakas ay pinahiram siya ni Tom ng kanyang sasakyan. At magsusumbong siya sa pulisya na ninakaw ang kanyang sasakyan. Sa paraang iyon ay hindi siya paghihinalaan ng mga pulis na kasabwat siya ni Arthur. Samantalang si Arthur na tumakas kasama si Simon ay nakaramdam ng matinding pagod at nagpas siyang magpahinga saglit. Sa kasamaang palad pagkagising niya kinaumagahan ay nawala si Simon sa passenger seat. Nag-alala siya at agad siyang hinanap sa kalye, isang nag-aalala siya na si Simon ay kinuha na ng NSA. Ngunit buti na lang hindi nagtagal matapos niyang mahanap si Simon sa gilid ng kalsada. Pinakiusapan niya si Simon na patuloy na tumakbo mula sa NSA, ngunit tumanggi si Simon at gusto niyang maglakad. Kaya sinabi ni Arthur na gusto lang niyang tumingin sa paligid at nakakagulat na tinanggap ni Simon ang imbitasyon. Noong una gusto lang ni Arthur maglibot sa lugar ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay kabisado na ni Simon ang mga pangalan ng mga kalye sa lugar at si Arthur ay nakaramdam ng pagkamangha. Sinundan niya kung saan man gustong pumunta ni Simon, hanggang sa hindi nila namalayan ay nakarating na sila sa bahay ni Simon.
Dahil hindi maintindihan ni Simon ang nangyari, kalmado siyang pumunta doon at hinanap pa ang kanyang mga magulang na parang buhay pa. Ginawa niya ang kanyang nakagawiyang pag-inom ng gatas at saka balak na umidlip sa kanyang silid. Ngunit bago iyon ay nakita muli ni Simon ang palaisipan sa magazine at nalutas ang komplikadong code. Habang nakatingin lang si Arthur sa ginagawa ni Simon, hanggang sa biglang may tinawagan ang bata. At ito ay sina Leo at Dean na tinawag ulit ng parehong numero. Nagtanong si Arthur ng ilang katanungan ngunit hindi sila masagot ni Dean sa telepono. Kaya nangako siyang makikipag-ugnayan kay Arthur sa pamamagitan ng email. Samantala may isang pulis na pumunta sa bahay ni Simon dahil sa ulat ng isang kapitbahay na inakala na nakauwi na si Simon kasama ang kidnapper. Agad na dinala ni Arthur si Simon para tumakas, pagkatapos ay pumunta si Arthur sa library ng lungsod upang buksan ang kanyang email. Nag-attach si Dean ng isang komplikadong code at humingi ng tulong si Arthur kay Simon para isalin ito. Ito ay isang imbitasyon pala na magkita para maipaliwanag ni Dean ang lahat ng tanong ni Arthur sa telepono. Pagkalabas nila ng library ay dinala agad ni Arthur si Simon sa isang coffee shop malapit sa Statue of Liberty. Tapos biglang may nakilala silang babae na nagngangalang Stacy, si Arthur na planado na ipagkatiwala sa kanya si Simon. Kahit hindi pa niya ito nakilala, noon sigurado siyang mabait itong babae. Saka umamin siya na napilitan siyang umalis at iwan ang kanyang autistic na kapatid para sa isang emergency. Si Simon ay kailangang alagaan at wala siyang mahanap na tutulong sa kanya, hanggang sa matagpuan niya si Stacy. Salamat sa kanyang story na awa si Stacy sa kanya at nagpas siyang tumulong. Pagkatapos noon ay nakilala ni Arthur si Dean sa sentro ng lungsod. Si Dean pagkatapos ay ipinaliwanag ang programa ng NSA na tinatawag na Mercury at kung gaano kadelikado ang kasalukuyang posisyon ni Simon. Dahil nagawa niyang i-crack ang pinakakomplikadong sikretong code sa bansa. Kahit na ang isang empleyado ng NSA na si Dean ay hindi sumang-ayon sa desisyon ng kanyang amo na pinuntirya si Simon at pinatay ang buong pamilya ni Simon. Nang siya ay nagpapaliwanag ng mga bagay na bigla siyang binaril hanggang sa mamatay ng hindi kilalang sniper. Matapos ang nakakagulat na trahedya na ito ay agad na hinanap ni Arthur ang salarin na talagang siya ring taong bumaril sa mga magulang ni Simon. Sa kasamaang palad ay nakatakas ang taong iyon at hindi na siya nahuli ni Arthur. Saka siya bumalik sa pinangyarihan ng krimen at nakita ang CCTV na naka-install sa paligid ng lokasyon. Kaya't hiniling niya sa pamunuan ng gusali ang kuha ng CCTV upang mahanap ang bumaril. Pagkatapos noon ay bumalik si Arthur sa coffee shop, ngunit muli ay wala na si Simon doon. Nagpanik siya dahil natakot siya na nakuha na ng bumaril si Simon. Pero buti na lang at kasama pa ni Simon si Stacy na sa pagkakataong ito ay nasa labas ng building. Si Arthur saka nakipagkita kay Tom para tingnan ang pagkakakilanlan ng bumaril mula sa CCTV footage. Lumabas na ang tao ay isang NSA special agent na nagngangalang Peter. Nang malaman ito si Arthur ay lalong kumbinsido na may mas malaking sikreto ang NSA. Dahil sa pumatay sila ng sarili nilang mga empleyado. Sa kadahilan ng iyon ay lalo siyang naging protective kay Simon. Dahil para sa kanya ang inosenteng bata ay may karapatang mabuhay at makamit ang kanyang pangarap. Samantala sa ibang lugar, nabalitaan ni Leo na binaril si Dean at agad na nagbigay ng balita sa kanyang kasintahan na si Emily. Si Emily na nagtatrabaho din sa NSA ay nabigla nang marinig ito. Si Emily pagkatapos ay pinayuhan si Leo na magsulat ng isang liham. Gamit ang isang makinilya na ipapadala sa mga awtoridad. Kahit man lang ang isang makinilya ay mag-iiwan ng bakas upang hindi ito masubaybayan ng NSA. Kaya nang gabing iyon ay agad na nagsulat si Leo ng isang liham na naglalaman ng testimonya tungkol sa desisyon ng kanyang superior na target na pamilya ni Simon. Para lamang sa kaligtasan ng programang Mercury. Nagkaroon din siya ng oras upang kopyahin ang kanyang sinulat gamit ang carbon upang ito ay makopya. Ngunit nahulaan na ni Peter ang aksyon ni Leo at natapos siya. Kinaumagahan ay pumunta si Emily sa bahay ni Leo at nalaman lamang na ang kanyang kasintahan ay pinatay. Samantala si Arthur ay pumunta sa apartment ni Stacy para humingi muli ng tulong sa kanya. Natuntun niya ang kanyang data para mahanap niya siya. Noong una ay galit na galit si Stacy dahil nilabag ni Arthur ang kanyang privacy. Ngunit nang makita niya si Simon ay hamupa ang kanyang galit at pinayagan niya sina Simon at Arthur na magpahinga sa kanyang apartment. Kinaumagahan ay nasa regular bar si Arthur para makipagkita kay Tom, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay may dinala si Tom na babae.
Ito ay si Emily, malamang matapos malaman na pinatay ang kanyang nobyo ay agad niyang tinipon ang natitirang mga sulat mula kay Leo. At mula doon ay nalaman niyang ang kanyang nobyo ay nais magpadala ng sulat sa senador at kay Arthur. Ang sulat ay naglalaman ng kanyang testimonya tungkol sa mga krimen ng kanyang amo at maaaring maging matibay na ebidensya para mailigtas ni Arthur si Simon. Sa wakas ay bumalik si Arthur sa apartment ni Stacy at pinakiusapan ang babae na bantayan si Simon. Siyempre nagalit siya dahil nabigatan na naman siya, pero sinubukan ni Arthur na ipaliwanag na buhay ni Simon ang nakataya. Kaya nakaramdam ng takot at hinala si Stacy na gusto niyang tawagan na lang si Tom at huwag nang tumawag ng pulis. Dahil nasa ilalim sila ng kontrol ng masamang tao, pinangako rin ni Arthur na sasanduan si Simon sa susunod na araw sa 2:00 ng hapon. Tila may ibang plano na si Arthur. Agad niyang ipinarehistro si Simon sa isang protection program sa pamamagitan ni Tom. Dahil ayon kay Arthur kailangan ni Simon ng garantiya ng kaligtasan. Samantalang si Arthur mismo ay naglalayong makipagkita kay Nick ng personal. Noong gabing iyon ay nagsasagawa ng birthday party si Nick sa kanyang bahay. Lahat ng mga bisita ay binati siya, dahil akala nila ay isang malaking tagumpay ang programa ng Mercury. Hanggang sa dumating ang isang bouncer at sinabi sa kanya na may isang lalaki na nagngangalang Arthur na gustong makipagkita sa kanya. Hindi nagtagal ay nagkita na rin ang dalawa, ngunit bago pa man masabi ni Arthur ang anumang bagay. Nagpanggap si Nick na biktima at nagbanta na isusumbong si Arthur sa pulisya dahil sa pagkidnap sa isang bata. Ngunit hindi nakaapekto kay Arthur ang banta, dahil mayroon siyang kopya ng testimonya ni Leo. Balak niyang makipag-ayos, nangako siyang hindi ibibigay ang sulat sa senador hanggat si Nick o ang gobyerno ay magagarantiyahan ang kaligtasan ni Simon. At e-broadcast sa pambansang TV na nagtagumpay si Simon sa pag-crack ng lihim na code ng NSA. Ngunit sa halip na sumunod sa kahilingan ni Arthur na maaaring makinabang sa kanilang dalawa ay binaluktot ni Nick ang mga katotohanan. Kinabukasan ay nasa bahay pa rin ni Stacy si Simon, nang biglang may tao, nakaramdam ng takot kaya tumawag si Stacy kay Tom. Habang si Arthur nakababalik lang sa apartment ni Stacy ay agad namang naalerto matapos malaman na nawala sina Stacy at Simon. Ngunit sa kabutihang palad ay tinawagan ni Arthur si Tom at sinabi ni Tom na nasa ligtas na lugar sina Stacy at Simon. Pagkatapos nilang direktang kinuha ng FBI sa ilalim ng gobyerno. Maya-maya si Tom na kasalukuyang nasa opisina ay biglang tinawag ng kanyang superior. Nakakagulat na dumating si Nick sa opisina ng FBI at sinabing kinuha na ng NSA ang kaso ni Simon. Kaya hiniling niya sa FBI na huwag makialam sa kaso ni Simon. Pero pagkaalis ni Nick ay agad na naglabas si Tom ng kopya ng liham mula kay Leon na nagsasabing si Nick ang mastermind sa likod ng pagpatay sa mga magulang ni Simon. Noong una ay inakala ng superior ni Tom na peke ang sulat, hanggang sa sinabi ni Tom na tinignan niya ang sulat sa laboratorio at ang huling fingerprint sa carbon ay ang fingerprint ni Leo. Sa ibang lugar na kasalukuyang sinasamahan ni Stacy si Simon sa TV studio. Dahil akala niya doon sila magkikita ni Arthur, pero ang nangyari ay kabaliktaran. Niloko sila ni Nick para dalhin si Simon sa kanya, sa kasamaang palad ay naniwala si Stacy kay Nick na nagsabing siya ang kapalit ni Arthur para alagaan si Simon. Si Nick na sinadya na isakay si Simon sa isang helicopter, buti na lang at nahanap sila ng FBI at sinubukang iligtas si Simon. Si Nick halos isakay si Simon sa helicopter, matapos malaman ni Arthur nandoon na si Arthur. Mabilis na pinababa ni Arthur si Simon sa helicopter, ngunit talagang nanlaban si Nick. Sa kasamaang palad ay na-corner si Arthur at nagawang salakayin siya ni Nick. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang naglakad si Simon sa rooftop para kumuha ng baril at ibinigay niya kay Arthur. Ngunit ayaw niyang patayin si Nick at sa halip ay hiniling sa FBI na arestuhin si Nick. Gayunpaman si Nick na gustong wakasan ang buhay ni Simon, ay tinapos siya ni Arthur. Ilang buwan pagkatapos ng insidente ay inalagaan si Simon ng isang bagong pamilya at pumasok sa paaralan. Noong araw na iyon ay gusto siyang makita ni Arthur upang bigyan siya ng regalo sa anyo ng paboritong magazine na puzzle. Akala ni Arthur ay nakalimutan na siya ni Simon, ngunit naalala pa rin pala siya ng batang si Simon. Minahal niya si Arthur tulad ng kanyang sariling pamilya. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.